Diyos ay makapangyarihan, bigyan po natin ng halaga ang salita ng Diyos. Magbasa kayo ng Biblia. Ito po ang sinasabi ng Diyos sa ating lahat, na hindi po pinapaniwalaan ng mga tao. Sila po ibinulag ni Satanas. Nabasa ko po sa Isaiah 13, ang sabi po ni Yahweh, paparusahan ko ang daigdig dahil sa kanyang kasamaan, at ang mga tao dahil sa kanilang kasalanan. Ibabagsak ko ang mga palalo, susukuin ko ang mga mapang-api. Iilan lamang ang ititira kong tao, ano pat mahirap pa silang hanapin kaysa sa gintong dantay na galing sa Oper. Manginginig ang mga langit, mayayanig ang lupa. Pag akong si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat, sa araw na iyo'y nagpapakita ng aking galit. Galit na po ang Diyos sa mga tao pong masasama. Kaya makinig po kayo sa mga pagsaway ng ating Diyos. Dahil kawawa po ang mga mamamatay. Naalala po ba ninyo yung araw ng pagliligtas sa panahon po ni Moises dahil sa pang-aapi po ng mga paraon? Araw po ng pagliligtas yun sa mga Israel. At yun din po yung kay Noah. Araw din po ng pagliligtas. Mga tao, pinapangaralan niya, pinagtatawanan siya. Hindi naman daw siya Diyos. Bakit nalalaman niya na ang Diyos ay magpaparusa sa mga tao? Sinabihan po siyang baliw. Ngayon naman po ang mga tao, makinig tayong lahat. Sa mga sabi-sabi, kung patungkol sa Diyos ang pinapatunayan nila, makinig po tayo. Paano kung mangyari nga? Yung mga iniisip natin na hindi pa darating. Paano kung mangyari, hindi ka pa handa? Hindi pa handa ang kaluluwa mo. Mga kapatid, naalala po ninyo, yung sa panahon po ng ating Panginoon Jesus, nung siya po ay nangangaral dito sa mundo, bumaba po siya para hindi po hatulan ang lahat ng tao, kundi iligtas niya ang mga tao, yung mga taong masasama dahil ang kanyang ama po ay galit na. Sinabi po ng Diyos, makinig po kayo, hindi po ako nagsasalita nito, ang banal na Espiritu. Bawat isa po sa atin, bibigyan ng Diyos ng kapangyarihan na magkaroon ng tapang at karunungan na ibunyag ang katotohanan para ang mga tao na mapagmataas na gumagawa ng masama ay mapahiya sa huling araw. Ito po ang sinabi sa banal na kasulatan. Ang sabi po sa banal na kasulatan sa Kawikaan 1:24, sapagkat ako'y tumawag, kayo'y tumanggi, aking iniunad ang aking kamay at walang nakikinig. Ito pa po ang kadugtong sa Kawikaan 1:25, kundi iyong inuuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo iniibig ang aking mga saway. Kawikaan 1:25, ako'y naman tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan, ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumating. Kawikaan 1:27, pagka ang inyong takot ay dumating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kawikaan 1:28, kung magkagayo'y tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot, hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Hebreo 3:13, sinabi ng Diyos, ngunit kayo'y magpangaralan sa isa't isa, araw-araw, samantala sinasabi ngayon, baka mapagmatigasin ang sinuman sa inyo, daya ng kasalanan. Yan po ang salita ng Diyos sa banal na kasulatan. Maraming tao po, iba-ibang relihiyon, lahat patotoo sa Diyos. Kung ang pinapangaral po ng mga tao ay yung mga bawal, base po sa banal na kasulatan, bakit hindi po natin ginagawa? Ang totoo pong mga ngaral at propeta ng Diyos, yun po ang nagsasalita ng katotohanan na base po sa Biblia. Kilabutan po ang makinig sa oras na ito, sapagkat ang Diyos po ang nangungusap sa atin lahat. Ipinagbawal ng Diyos ang 10 utos. Ang 10 utos na ito sa simula pa lang, ibinigay kay Moises at hanggang ngayon sa panahon ng ating Panginoon Jesus. Kung nalalaman po ninyo ang 10 utos na ito, bakit hindi po ninyo ginagawa? At hindi po ninyo ipinapangaral sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, kamag-anak o kahit sinong tao na nasa paligid mo? Bakit natatakot ka na ipangaral mo ang 10 utos ng Diyos? Ipaglaban mo ang Diyos sa buhay mo. Ito po ang 10 utos na pinapatupad ng Diyos sa atin. 10 utos na pinatutupad sa buong mundo. Ang sabi dito ng Panginoon, ibigin mo ang Panginoon ng lalo at higit sa lahat. Huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ipangiling mo ang araw ng Sabat. Galangin mo ang iyong ama at ina. Huwag kang papatay. Huwag kang makikiapit sa hindi mo asawa. Huwag kang magnakaw. Huwag kang magbibintang at huwag kang magsisinungaling. Huwag kang magnanasa sa hindi mo pag-aari. Huwag kang magnanasa sa hindi mo asawa. Ito po ang sinasabi ng Panginoon na paulit-ulit. Kung nagawa man natin ang sa siyam na yan, yung isa po hindi po natin maiwas-iwasan, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi natin mapiperfect ang lahat ng ito. Kasi lahat ng tao ay nagagawa po ito. Kung hindi ka man sumasamba sa Diyos-Diyosan, pumapatay ka naman. Hindi ka na pumapatay, nangangalunya ka naman. Lahat ng batas ng Diyos, 10 utos na dapat tuparin ng tao. Ang pinakamahirap doon sa utos na yan, dalawa po ang pinakamatindi. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan at pagsisinungaling na hindi po kayang itakwil ng tao sa kanyang buhay. Gising mga kapatid, ayaw ng Diyos na may Diyos liban sa kanya. Hindi po siya bato, plastic, kahoy, o kahit ano. Hindi siya tanso, pilak. Siya po Espiritu. Ang tuhod po natin malapit po sa lupa. Lumuhod po tayo. Lumuhod tayo, tumingi tayo ng awa sa Diyos. Magbagong buhay tayo kapatid. Ang araw ng paghuhukom, walang sino man ang nakakaalam. Kaya pinaghahanda tayo ng Diyos. Yung 10 utos na yan, nagawa mo ba yan? Nagawa ba natin yan? Kapatid, panahon na para magpagong buhay. May oras pa na tatalikuran natin yan. Nagparamdam na po ang Panginoon. Hindi na po tao ang gumagawa ito. Kahit sa sulok po ng mundo. Makakaranas po ng mga pagsubok na naranasan natin. Sinasabi po ng Panginoon dito sa banal na kasulatan. Basahin po natin. Sabi po dito sa Pahayag 3:10, darating ang matinding kahirapan sa buong mundo, nasusubok sa mga tao, ngunit dahil sinunod ninyo ang utos ko na magtiis, iligtas ko kayo sa panahon yun. Ang tanong, sinunod ba natin yung kalooban ng Diyos? Lahat tumatawag, Panginoon Jesus, iligtas mo kami, ilala ka namin, Panginoon Diyos, banal na Espiritu, iligtas mo kami, ilala ka namin. Ang tanong, masunod ba natin? Ang ililigtas lang ng ating Panginoon Diyos, ang ating Panginoon Jesus, ay yung sumusunod lang po sa kanyang kalooban. Matakot tayo sa Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon sa mga ngaral 12:13, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gagawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Amen. Amen. Mga kapatid, gising. Huwag ninyong gawin